Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Batas PH 12 minutes ago. Mainit-init ba? Mounting Supreme Court petitions versus House impeachment hearing. Panibagong kaso o petition na isinampa sa Korte Suprema laban sa Committee on Justice, yung proceedings o hearings na ginagawa nila. A group of lawyers has joined the mounting petitions challenging the legality of the House Justice Committee's impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, particularly questioning the issuance of subpoenas, which they describe as facially overbroad and constitutionally infirm. In a motion for leave to intervene and to admit attached petition in intervention, the intervenors, Attorney Jerry C. Rondes Layug, Maser Sente, and Jason Lobaton, along with fellow newly admitted lawyers from JMC Law School, argued that the impeachment complaints being handled by the House Committee on Justice suffer from grave and fatal defects. According to the petitioners, the mandatory constitutional sequence under Article 11, Section 3-2 was not followed. They also claim that due process at the initiation stage was reduced to a mere formality, citing the alleged failure to properly circulate the complaints among House members to allow meaningful deliberations. Sabi nila, the committee issued premature rulings on sufficiency in form, substance, and grounds. And most alarmingly, it authorized sweeping subpoenas as a fishing expedition, a clear reversal of the constitutional order that requires a complaint to already be supported by sufficiently clear and convincing evidence before the coercive powers of the state are unleashed. They emphasize that the filing carries no political attention, but is instead an effort to uphold the Constitution in their capacity as officers of the court. So, pangatlo na po yan. No, anong sasabihin na naman kampo ni Loistro? Takot si VP Sara. Kung ano-ano. Tatawagin nila ang issue na Sara's Court. Well, bahala sila. Karapatan ng kahit sino man na magsampa ng petisyon sa Supreme Court. So, ang basihan nitong petition nito halos parehas din sa naunang dalawa. Ang pinaka-buod o sentro dyan is yung fishing expedition. Yung pag-i-issue nila ng subpoena para makakuha ng karagdagang ebidensya. Sa isang interview, napanood ko si Congressman Terry Ridon. Interview ata ng isang vlogger na Chris Tan ang pangalan. Inamin naman ni Ridon na naghanap, they are producing evidence para madagdagan ang evidence. Inamin naman niya. Kasi nga yung grounds o yung issue sa unexplained wealth, doon sa complaint, nakalagay lang doon, nabanggit lang ang tungkol sa SALN o impeachment, illegal wealth, kaya lang walang mga naka-attach na mga evidences. Kaya ngayon, yun, sinubpoena nila ang ombudsman. O ang ombudsman magsasubmit ng SALN. Ano pa? Dami nilang kwan. Ang pinaka-critical dyan, yung sinubpoena nila ng mga bank records ni VP Sara. I don't know kung ibibigay ba ng mga bangko. Diyan na magkakaalaman. Kasi yung bank secrecy law, hindi pwedeng ibulgar yan. Except lang sa cases of impeachment. Dalawa ang stages ng impeachment. Ang una is ito, inquiry. Itong ginagawa ng Kamara is investigation lang. Na ang pananaw ng mga ibang abogado is wala pang impeachment case per se. Magkakaroon lang ng impeachment pag naisampa na ang complaint sa Senado. So at this stage, hindi pa pwedeng mag-subpoena, mag-produce ng mga ganyan. Yon ang pananaw ng mga ibang abogado.
Hindi lang basta-basta abogado. Si dating retired Supreme Court Justice Adolfo Asconia, sinabi niya yan, na ang mga kongresista sa Committee on Justice, dapat huwag nilang dagdagan o huwag nilang i-improve yung mga ebidensya na isinabmit ng complainant. Kasi kung gagawin nila yon, nadagdagan nila, fishing expedition na yon. Supreme Court Justice nang nagsasabi, retired na lang. Nagpahayag din si Congressman Joel Chua na ayaw nilang iakyat yung impeachment ni VP Sara sa Senado kung walang solid evidence. So, anong ibig sabihin nun? Naghahanap pa sila ng mas solid na evidence kasi yung isinabmit ng mga complainant hindi solid. So, ano ba ito? Parang hindi na naman tayo makakapanood ng bloodbath, mga kaibigan. Ako talagang atat na akong makapanood ulit ng impeachment dahil matagal na yung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Nanonood ako noon. Ang gagaling ng mga abogado ni President Estrada. Matandaan ko yung isa, Cuevas. Justice Cuevas. So, good luck sa mga kongresista, Congressman Ridon, Congresswoman Luistro. Sana manalo kayo sa kasong ito sa Supreme Court.